Ang magandang babae ay naghuhugas ng buhok, ngunit may likidong lumalabas mula sa kanyang buhok. Nagbigay ng takot na tingin ang mga tao sa paligid. Dahil sa kilos na ito, naibunyag ang kanyang tanyag na pagkatao. Siya ay anak ni Magneto, si Paul Ares. Sa pamamagitan ng kanyang napakagandang mukha, ginusto siya ng bawat binata at dalaga. Taglay niya ang kakayahang kontrolin ng metal. Ngunit nang sinubukan niyang iligtas ang mga mutant, nahuli siya ng pulis at nakulong. Nang unang beses niyang pumasok sa bilangguan, inasag siya ng laway ng isang babaeng itim, at nagpakita pa ng mapagmataas ng ngiti. Matalim ang titig ni Paul Ares. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan. Hinayla siya ng mga gwardya. Habang dumadaan sa kasunod na selda, nakita niya ang isang kapwa mutant, na may suot ding kwintas na tulad ng sa kanya. Hindi na siya nag-isip pa, at dinala sa sarili niyang selda. Nakita niya ang payak na kondisyon dito. Agad siyang nagalit. Sinubukan niyang buksan ang bakal gamit ang kapangyarihan. Ngunit nagliwanag ng pula ang kwintas. Hindi na gumana ang kanyang kapangyarihan. Nakita ito ng kasama sa selda at umawa ng may dilaw na ngipin. Sabi ng babae, ang kwintas sa iyong leeg ay pumipigil sa kakayahan ng mga mutant. Walang sino mang nakakalabas dito ng buhay. Ngunit hindi balak ni Paul Ares na manatili, dahil sa pagsusuri ng katawan. Sinabihan siyang buntis siya, upang makahanap ng ligtas na lugar para manganak. Kailangan niyang makatakas. Para dito ay sinadya pa niyang hanapin si Xiaobei. Inimbitahan niya itong tumakas kasama niya. Ngunit si Xiaobei ay natatakot na tumingin kay itim na babae. Siya ang pinuno rito. Sa mga taong ito, si Xiaobei ay labis na inaapi niya. Sinabi niya kay Paul Ares, na walang makatakas dito. Bago umalis ay binalaan pa siya. Lumayo ka sa akin. Ngunit hindi sumuko si Paul Ares. Pumunta siya sa bakuran upang humanap ng paraan. Tinitigil siya ni itim na babae sa kanyang magandang mukha. Nagsimulang mainggit, dito kahit gaano ka kaganda, kailangan mong maging alipin ko. Kung hindi bahala ka sa resulta. Ngunit bilang anak ni Magneto, hindi siya kailanman yumuko sa kahit sino. Ngumiti siya ng may paghamak at lumayo. Ngunit hinuli siya ng tauhan ni itim na babae at binugbog. Alam ni itim na babae na siya ay buntis. Ngunit malupit pa rin na pinuntirya ang kanyang tiyan. Hindi niya inalintana ang sakit ng kwintas. At pilit na pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Nagngalit ang mga tauhan ni itim na babae. At muling binugbog siya. Buti na lang at inawat sila ng mga gwardya. Ngunit hindi alintana ng gwardya ang kanyang kalagayan. At ikinulong pa siya sa madilim na silid. Huwag ganito, hindi. Lubos na nadismaya si Paul Ares sa mga tao. Naisip niya ang kanyang kasintahan. Sa tuwing siya ay hinahawakan, lumilitaw ang romantikong liwanag sa langit, upang makita ang kanyang kasintahan. At para sa kanyang dinadala, nagpasya siyang tumakas kahit ikamatay niya. Nabuksan ang bakal na pinto, ngunit naabot na rin ng kanyang katawan ang hangganan. Pagkalabas niya sa pinto ay nanghina siya at sumandal sa pader. Nakakaawa talaga. Matapos ang nangyari, alam ng mga gwardya na hindi siya kayang ikulong ng ordinaryong bilangguan. Kaya inilipat siya sa isang misteryosong bilangguan. Ang sasakyan ay gawa sa plastik. Kahit gamitin ni Paul Ares ang kanyang kapangyarihan, wala siyang magawa. Ngunit hindi alam ng mga pulis na nakahanda na ang mga kasama sa daan para iligtas siya. Pinakawalan nila ang kanilang kapangyarihan at pinasabog ang lahat ng gulong. Lumapit ang taong di nakikita upang manguna. Ngunit nang lapitan niya ang ikaapat na sasakyan, biglang nawala ang kanyang kakayahang maglaho. Nakita ito ng mga pulis at agad nagpaputok. Tinamaan ng bala ang taong di nakikita. Yun pala, may kasamang tinatawag na pulse ang mga pulis. May kapangyarihan siyang humadlang ng kapangyarihan sa paligid. Kapag lumapit ang mutant sa kanya, hindi sila makakakilos. Upang mailigtas si Paul Ares, nagpa siya ang kasintahan na makipaglaban gamit ang baril. Sa gitna ng kaguluhan, alihim na lumapit mula sa likod ang kasamahan. At sinuntok si Pulse hanggang sa bumagsak. Agad na bumalik ang kapangyarihan ng mga mutant. Hindi alam ng mga gwardya sa ikaapat na sasakyan ang sitwasyon. At sa pang-uuto ni Paul Ares, binuksan nila ang kanyang kwintas. Dahil akala nila wala siyang magagawa.
At dahil lahat ng mutant ay nawalan ng kapangyarihan, ngunit hindi nila inasahan na biglang lumaban si Polaris, at agad pinabagsak ang dalawang gwardya. Gusto niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit walang metal sa loob ng sasakyan. Sabi ng kasama niya, na may mga tornilyo sa kanyang binti, hindi makayang gawin ni Polaris. Ngunit sinabi ng kasama niya na gawin na lang. Kaya, ginamit ni Polaris ang kapangyarihan upang bunutin ang mga tornilyo. At tinulungan silang makawala sa pagkakagapos. Agad na tumawag ng tulong ang mga gwardya. Ngunit, biglang sinipa ang pinto ng sasakyan. Nakawala si Polaris at ang kasama mula sa sasakyan. Binaril siya ng mga pulis nang walang tigil. Ngunit kinontrol niya ang mga bala. At ibinalik lahat sa mga pulis. Wala na ang bigkis ng kwintas. Si Polaris ay naging parang Diyos sa lugar. Madali niyang hinigop ang lahat ng armas ng pulisya. At napilitang tumakas ang mga ito. Pagkatapos, umalis na sakay ng kotse si Polaris at ang mga kasama. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, muling hinarang sila ng hepe ng pulisya. Umiti si Polaris ng mayabang. Ngunit hindi niya ito pinatay. Sa halip ay dinala niya ito. Isang galaw ng kamay, at yumuko ang bakal sa dingding. Pinatikim niya sa hepe ang pakiramdam ng may kwintas sa leeg, hanggang mamula ang kanyang mukha, at saka siya tumigil. Pinalibutan ng pulisya ang gusali, upang iligtas ang hepe, ngunit ang pagtatangka ng tao na supulan sila, ay isang kamatayan lamang. Itinaas niya ang dalawang kamay, at lumipad ang napakaraming bakal. Isang babala, na nagpatago sa kanila, ngunit pagkatapos noon, nagpasabog sila ng mga tear gas sa gusali. Nang makita ito ng kasintahan, agad niyang hinayla ang mga kasama palabas. Makalipas ang ilang buwan, malapit ng mga anak si Polaris, at ang bata sa kanyang sinapupunan, ay itinadhana bilang isang pambihirang nilalang. Isang maliit na paggalaw lamang ng sanggol. Pasensya na tinadyakan ako ng baby, upang maisilang ang malakas na batang ito. Hinanda ng mga kasama ang isang arsenal para sa kanya. Matibay ang mga pader dito. At ang silid panganganak ay gawa sa China, na kahit bala ay hindi kayang pasabugin. Ngunit sa oras ng panganganak, nagkaroon pa rin ng sakuna. Sa bawat sigaw ng sakit ni Polaris, kumikislap ng walang tigil ang mga ilaw. Sumisirit ang kapangyarihan sa mga cable, na nagpayanig sa kuryente ng buong lungsod. At ang mga metal sa paligid ay nagwala rin. Ganitong nakakatakot na lakas, ay nagdulot kay Polaris ng matinding paghihirap. Mas masama pa, sinabi ng doktor na siya ay hirap manganak, at maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Kailangan agad siyang pakalmayan. Sa oras na iyon, kumilos ang tatlong magkakapatid na mambabasa ng isip. Ginamit nila ang ilusyon kay Polaris, upang ipakita sa kanya ang hinaharap, kung saan may kapayapaan ang tao at mga mutant, at masaya ang kanyang buhay kasama ang anak. Nang makita niya ito, napuno si Polaris ng pag-asa. Muling nagkaroon ng tapang, at pinakawalan ang malakas na enerhiya. Kapalit ng pagkasira ng isang lungsod, ipinanganak ang bata, isang cute na anak na babae. Pinangalanan siyang Chengxi, at bilang pagdiriwang sa kanyang pagsilang, nagpasabog ang ama ng romantikong liwanag sa langit, at si Polaris na bagong ina. Paano kaya siya mabubuhay kapag nawala ang kanyang kapangyarihan, at naging isang karaniwang mahina na babae? Maaaring isipin natin, na si Polaris ay tumibay dahil naging ina. Ngunit hindi iyon totoo. Ang ipinanganak na may matibay na dangal, ay kahit walang anak, ay mananatili itong malakas at matatag. At dyan na nagtatapos ang video mga idol.